Yun! Good day kalapatids! Ngayong araw gagawa akong probiotic. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng probiotic ng iba-ibang klase. Bali, kanya-kanyang diskarte to kung ano yung ihalo. Bali ako, gumagamit ako ng malunggay na sobrang dami. Yan. Sobrang dami ng malunggay. Kaya talagang healthy para sa kalapate. Tapos, siyempre, saging saba na marami din. Then, oregano. Oregano para sa zinc. Yan, para hindi maging sakitin ng alaga nating ibon. Tapos, siyempre, ang kakaiba sa akin is, yung oregano ko, kasing laki ng palad ko. Ayan. Yan, ganyan. Dapat ganyan kalaki para mas pampatibay talaga. Pwede na rin pamaypay. Yan. Tapos, molasses. Yan. Para hindi ka agad masira ang probiotic. Bali, tinitriple niya yung sustansyang kahalo neto. Ayun na ang purpose neto. Plus, may iwasang masira. Aabot siya ng taon, 1 year, 2 years dahil dito. Then, kailangan din ng probiotic. Alam niyo na kung ano to. Yan. Tapos, i-blender natin. Blender natin. Bali, yung iba, gumagamit ng mga dahon na kung ano-ano, serpentina. Tapos, marami silang hinahalong dahon pa. Ako kasi, kay malunggay pa lang, okay na ako. Alam naman natin kung anong halaga meron si malunggay. Sobrang sustansya nito. Basta dinadamihan ko lang ng malunggay. Then, oregano, pampatibay, yan. Para iwas sakit, yan, oregano. Tapos saba, yung sustansya ng saging saba. Ayun lang. Yung iba, naghahalo ng carrots. Yan, okay din yan. Carrots. Tapos ano pa ba? Yung iba, may naglalagay pa ng daon ng bayabas, kung ano-anong ginagawa nila. Pero kung gusto easing paraan lang, kahit saging saba, malunggay, okay na yun. Tapos basta importante kasi may molasses. Kahit nga oregano, oregano malunggay, basta may molasses, okay na yun. Yung iba, ganun ang diskarte nila pag gumagawa ng probiotic. Bali ako, ito talaga. Basta ito lang yung pinaka-sikreto. Malunggay na marami. Ayan lang yung kinukuha na ng vitamins ng probiotic. Isa sa importante sa probiotic to. Ayan, kalapatids. Sabahan niyo ako. Ihimayin muna natin. Yan, bali katatapos ko lang. Ito last. Yan, bali medyo tiyagaan lang talaga sa pag-iimay. Kailangan natin ng tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Yan. Bali next, ito ng saging. Hiwa-hiwain ko na, babalatan ko na. Bali, pagtapos ko nyan, ibe-blender ko na kagad yan. Yan, bali, bine-blender ko na yung saging saba. Kailangan pinong-pino.
A few moments later. Bali yan kalapatids, bali yung saging saba is na blender ko na. Isusunod na natin tong oregano. Ito na siya. Yan. Susunod na natin. Tapos malunggay. Hour later. Kapatids, ayan na blender ko na rin yung oregano at malunggay. Ayan yung itsura niya. Ayan yung mga katas ng oregano at malunggay. Bali, ihalo na natin ang Yakult, ang probiotic. Isa pang probiotic. Yan, bali kalapatid, susunod na natin tong Yakult. Disclaimer lang, di tayo sponsor ng Yakult. Kaya Yakult, baka naman. Bali, lalagay na natin to. Haluin lang. Ayan kalapatids, nilagay ko na yung Yakult. Bali, tag ano lang yan, tag 7. 7 piraso sila. Ayan. Bali yan kalapatids, nalagay na natin lahat ng Yakult. Susunod na natin tong molasses. Yan. Ito ang pinaka-importante. Bali, haluin muna natin to bago natin lagyan ng molasses. Yung itsura niya, green na green. Yan, talagang lamang na lamang si malunggay. Malunggay at oregano. Bali, lalagyan na natin. Bali, ako kasi ang paglagay ko nito is titignan ko lang yung kulay. Sa kulay lang ako, tansyahan lang. Wala pa talaga akong exact na sukat. Pero sa tagal ko rin naman gumagawa, okay lang naman, tama lang naman lagi nagagawa ko. Bali, papakita ko na lang mamaya yung pinaka-kulay, itsura niya. Kalapatids, bali ayan na yung finished product niya. Yan, kailangan medyo brown yan. Tapos after 7 days mag-ano na yan, magda-dark pa yan. Bali ito, after 2 days kailangan mong pasingawin to kasi sobrang lakas ng pressure niyan. Bali, pag di mo pinasingaw to after 2 days, mangyayari dyan, pagbukas mo sasabog yan. Bali, masasayang lahat ng pinaghirapan mo. Ayun yun. Pagtapos ng 2 days, sigurado meron ng pressure yan, malakas na. Pasisingawin mo yon. Then, kadalasan yan, 4 na beses ko pinasisingaw yan sa isang araw. Kasi, pag di mo pinasingaw yan, talagang sasabugan ka yan. Kailangan din may space. Di pwedeng puno. Pag puno, konti lang yung space ng hangin, sabog agad yan. Bali, iniimbak ko nga pala to ng 7 days. After ng 7 days, yan, pwede na yung i-release para ibenta. Yung iba kasi, ginagawa, binibenta nila kahit wala pang 7 days. Sinasabi nilang malakas yung pressure. Syempre, normal, malakas talaga kasi hindi pa siya naiimbak ng 7 days. Kawawa naman yung nakakabili, nasasabugan, nasasayang, di napapakinabangan. Ayun yung dahilan kung ba't malakas yung pressure kasi hindi pa naiimbak ng 7 days. Kaya talagang hindi mo pwedeng ilagay sa maliit tapos walang space. Sasabugan ka talaga kayo ng
probiotic. Ayun yung dahilan kung ba't talaga malakas yung pressure. Kasi need talagang i-inback ng 7 days bago gamitin. Ayun lang kalapatid. Sana nakatulong tong video to para sa inyo. Ayan. Salamat.